Ano pa ang mga issues ito nga yung courtesy resignation ng ating mga taga DPWH. Pasok. Balita ng ianunsyo ng bagong Public Works Secretary Vince Dizon na hihingin niya ang courtesy resignations ng mga matataas na opisyal ng DPWH. Ito raw ang pinakaunang direktiba na ilalabas ni Dizon bilang kalihim ng DPWH. Ang mga apektado raw, top to bottom, mga undersecretaries, mga assistant secretaries, mga division heads, at yung mga kontrobersyal na regional directors at mga district engineers. Magsasagawa raw sila ng isang komprehensibong review na tatagal ng 1 hanggang 2 buwan. Ang ganda nga naman pakinggan, radikal na pagbabago. Pero ang isang hindi na pag-uusapan po ay ito. Hindi po ganun kadali hingin ng resignations ng mga civil service eligible o yung mga permanenteng posisyon na sa gobyerno. Halimbawa, ayon po sa batas at patakaran ng Civil Service Commission, ang mga may ganitong posisyon ay merong tinatawag na Career Executive Service Eligibility. Yun lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, style bulok yan eh. Yung mga pa-resign kunyari, ginawa na ni Abalos yan eh. Yung mga courtesy resignation, wala yan. Walang patutunguhan yan. Kasi katulad nga nito sa Civil Service Commission, protektado sila. So anong maihita natin dyan? Nga, wala. Yung pwede lang mag-resign, courtesy resignation or obligado mag-resign, yung mga walang Civil Service Commission accreditation. Lahat ng mga tao dyan, engineer. Kapag board passer ka kasi, automatic na yung CSC mo na member ka na ng civil service. Ibig sabihin, walang moro-moro lang to. Ang mga kontrobersyal naman na district engineers ng DPWH, meron pong career service eligibility na pinasa nung pumasok sila sa serbisyo. Ano pong ibig sabihin ng mga ito? Ibig pong sabihin, hindi po sila basta-basta pwedeng pilitin na mag-resign. Pwede lamang silang sibakin kung dumaan na sa proseso ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila at natulan silang merong sala. Yan po kasi ang patakaran sa security of tenure. Di ang tanong, pwede ba silang ipasubmit ng mga courtesy resignations? Pwede naman. Ang problema lang, kung ayaw nila magbigay ng resignations, hindi mo sila mapipilit. Sa madaling sabi, voluntary lamang ang courtesy resignations pag hindi ka po political appointee. Ibig sabihin, walang kwenta. Isang halimbawa niyan, ang tinatawag na narco purge ng PNP noong Enero 20. Diba? Ano nangyari dyan? Ayun, lumala ang drugs. 23. Binigyan ni Nooy Interior Secretary Benhur Abalos ang lahat po ng colonels at general ng PNP ng hanggang katapusan ng buwan, January 2023, para magsabit ng kanilang courtesy resignations. Karamihan naman po sumunod sa utos dahil sanay sila sa patakarang just follow orders. Pero pagdating ng deadline, January 31, 2023, 12 opisyal ng PNP ang sumuway. Hindi po nagbigay ng kanilang courtesy resignations. At walang magawa ang Malacanang. Aalamin na lamang daw nito. Pinangalanan ba yon ni Abalos? Hindi. Diba? Pinangalanan yon hindi. Yung mga narco, sabi niyang mga involved sa corruption at saka droga na mga colonels at general, pinangalanan ni Abalos? Wala. Style lang yan. Dapat masanay na kayo sa mga ganyan. At dapat hindi na kayo nagpapabudol dyan. Kung bakit ayaw magbitiw ng mga ito. Sa huli, 18 opisyal ng PNP sinibak ng Pangulo base sa kanilang mga courtesy resignations. Pero yun nga, pwede mong kumbinsihin o hikayatin, pero hindi mo naman pwedeng pilitin. Sa Article 9, Section 2 kasi ng Konstitusyon, walang miyembro ng civil service ang maaaring suspendihin o tanggalin ng hindi po dumaraan sa proseso. Pwede mo sila tanggalin sa isang partikular na posisyon o kaya ilipat ng pwesto, pero hindi mo pwede basta-bastang sibakin. Yun. So, walang kwenta. Kaya nga, ang tanong ito bang si Vince Dizon ay tatak Duterte pa o tatak BBM na puro kabulastugan lang? Si Senator Go. i-kino-connect si Senator Go dito sa
usapin ng korupsyon. Sabi ko nga sa inyo, itong si Sara Diskaya, ano to? Inaano lang to? Ginagamit lang to para madiin ng mga Duterte. O, tingnan mo, pag ito pumunta ng Congress, yan ang direksyon nila. Lahat tanong tungkol sa mga Duterte. Dahil napapansin na alam na ni Bongo yan, eto, na inunahan niya na, nag-privilege speech na siya. At sinabi niya na nga na, ako, alam ko, ididikit ako dito, at ididikit na naman ako doon sa mga kontraktor na mga kamag-anak ko, patunayan nyo na lang kung meron akong connection sa kanila. Kasi yung pangalan ng kumpanya nila, kahit ipangalan pa nila sa akin yan, so long as hindi ako nagnanakaw sa pera ng taong bayan, wala akong dapat na na ipaliwanag sa inyo. Pero dahil alam ko na doon din tayo papunta, we can see it from a mile away na itong si Diskaya ididikit lang to sa mga Duterte. Inunahan na sila ni Bongo. Bongo, pasok. Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat kasi ngayong araw, ngayon lang, na joint venture nyo raw po ang CLTG? Yan na, inulat yan ng Rappler. Yung Rappler na wala ng kredibilidad. Sige. 2017? I think so, yes, before. Flood control ito? I can't remember. Natapos na bang proyekto ito? Alam ko tapos po yung mga project. Nagagamit na ito ng tao? I would think so, yes po. Kung meron pong pagkukulang o deficient, Diba? Yun yung sinasabi. Meron kang connection doon sa CTPPL, something like that, dyan sa Davao? Oo. May proyekto kayo? Oo. Nangurakot kayo? Hindi. Tapos yung proyekto? Oo. Napapakinabangan ng tao? Oo. Anong problema? Anong problema kung gano'n naman pala? Ang usapan dito, ghost projects. Kasi nga nakikita na nito ni Bongo, according dun sa column ng Rappler na mukhang ididikit ako dito, idadrag ako dito, pati si Pangulong Duterte na ipinakulong na nga nila ng walang kalaban-laban at wala sa tamang proseso. So ngayon pa lang, paano na natin, papatayin na natin yung sunog. Ako na mismo ang magbubulgar nung gusto nilang, nung plot twist nila at ako na rin ang papatay. Kita mo, nag-gain ng traction yung pautot nila tungkol dito. Hindi. Bakit? Kasi nga pinatay na ni Bongo. agencies or mali, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Hindi lahat ng infrastructure projects may anomalya. Kailangan ng kahit ng anong bansa ang infrastructure para umunlad. Basta gawin lang po ito sa tama ang proyekto. Ang masama, yung palpak na proyekto at ghost projects na ginagawang gatasan. Yan ang issue natin. Flood control, ghost projects, meron ba? Katulad niyan, yung sinasabi nga ni nung isang congressman sa hearing kanina sa Kongreso, kahapon sa Kongreso, anong sinasabi niya? May mga projects sa Davao na ganito, ganyan. Ang tanong, ito bang mga projects na to ay may corruption? Ito pang projects na to, bumigay, nagiba. Ito pang project na to, ghost project. Hindi naman pala so kung hindi naman pala, anong problema ron? Mga tanga kayo. Inaprubahan yung budget na yan. Hindi dapat magamit yan dyan. Ang mahirap, inaprubahan yung budget na yan tapos nagiba. Kaya inaprubahan yung budget para sa project na to, nilala sa ibang project. Malversation yun. Yun ang problema. Wala naman pala ano naman kung kamag-anak ni Bongo yung kontraktor wala na bang karapatan yung mga kontraktor na mag-negosyo, lalo na kung maganda naman yung trabaho nila. Pero yun nga sinasabi natin, kung itong mga kontraktor na to ay marami silang lisensya. Isang lisensya ng anak ng kumpanya. Dapat isa lang, hindi pwede yun. At kung may conflict of interest etong sinasabing kumpanya dyan sa Davao, abay dapat administrasyon na ni Bongbong ngayon. Kung administrasyon na ni Bongbong ngayon, kalaban ni Bongbong ang mga Duterte at si Bongo ay Duterte, sana yung mga kumpanya na konektado kay Bongo, binan na nila.
Hindi. Sa panahon ng administrasyon na to, nakakakuha ng proyekto eh. O anong problema ron? Hindi naman siguro pwedeng sabihin na malakas si Bongbong kay Bongo. O malakas si Bongo kay Bongbong. O hindi ba? Style bulok lang yan. Huwag lang po sanang bastusan. Kaya nag-privilege speech siya ng ganito dyan sa hearing kasi nga naglalabas na naman ng malisyoso na balita itong Rappler na kailangan as early as now patayin na kagad. Marami kasi nagtatanong eh. Si Bongo bakit hindi na lang nagtanong? Si Bongo bakit nagmanifestation? Ginamit niya yung oras niya hindi sa pagtatanong sa pag-i-speech. Kasi nga yung mainstream media may niluluto na idadamay siya. At nakita niya mismo yun, kaya pinatay niya na as early as na. O, kita mo, tinuloy pa ba nila? Hindi na, kasi nga si Bongo, binisto niya na yung galawan ng Rappler. At ulitin ko, for the 9th time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. I have no involvement. Again, kung mahiya kayo, kung sisilipin natin si Bongo, makikita nyo yan lang ang senador na hindi nagbabakasyon. Makikita mo, si Senator Bato nga, nagbabakasyon, nag-iihaw-ihaw sa bahay. Pagka recess nila, nagpupunta ng ibang bansa, yung mga ibang mga senador, si Rapi Tulfo, grabe mamasyal yan, at kung sino-sino pa. Oh. Si Bongo, nakikita mo namamasyal? Oo, namamasyal saan? Sa mga nasusunugan, namamasyal sa mga nangangailangan ng tulong. Hindi ito nagbabakasyon. Dapat nga, yung transition ng 19th to 20th Congress, dapat nga ito nag-relax-relax. Hindi. Trabaho pa rin siya. Hindi ito nagpahinga. Di nga nito namalayan na 20th Congress na eh. Nag-number 1 yan. Oh, nag-number 1 yan nung eleksyon kasi nga alam nila at naramdaman ng tao nagtatrabaho to. Malasakit center pa lang hindi nyo kayang pantayan niya kahit i-defund nyo yan. Marami nang nabago ang buhay at natulungan si Bongo sa pamamagitan ng yung malasakit center niya. Kaya kahit ano pang gawin ng mga dilawan na sirain ito, sisirain talaga to kasi nag-number 1 eh. Pag nag-number 1 ka na senador, may pag-asa ka maging presidente. Kaya nga si Robin, panay ang paninira nila, nag-number 1 din si Robin last election eh. O, hindi ba? Kaya delikado sila. In its operations, 24 anyos pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako kay former Mayor Rodrigo Duterte. Hindi po nakakalapit sa akin. Sabi ko nga sa inyo, isa yan sa mga problema, isa yan sa mga pinalulutang nila para makalimutan itong issue na to. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatersang sigaw, katotohanan ang laban. Sa